إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay nauukol lamang para kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa Kanya tayo humihingi ng tulong at kapatawaran at sa Kanya rin tayo magpapakupkup mula sa lahat ng mga kasamaan ng ating sarili at mula sa kasamaan ng ating mga gawain. Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban lamang kay Allah at ako ay sumasaksi na si Muhammad ay alipin at sugo ni Allah. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, ito po ay maiksing paalala para sa aking sarili at para sa inyong lahat na may kinalaman sa kahalagahan ng sala o pagdarasal sa buhay ng isang Muslim. Katotohanan, ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ay nilikha niya ang mga nilalang. Nilikha niya ang mga nilalang na may kadahilanan at layunin at hindi niya nilikha ang mga ito na walang saysay o hindi niya nilikha ang mga ito ay para sa paglalaro lamang. Bagkos kagaya ng kanyang sinabi, وَمَا خَلَقَنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. At hindi namin nilikha ang mga kalangitan at ang mga kalupaan at ang lahat ng mga nasa pagitan nito. Hindi namin nilikha ang mga ito ay para sa paglalaro lamang. Nilikha namin ang mga ito ay para sa katotohanan. Ngunit ang karamihan mula sa mga tao ay hindi nakakaunawa o hindi nakakaalam. Kung ang mga kalangitan at kalupaan at ang iba pang mga nilalang ay nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala na may kadahilanan at layunin, hindi maitatanggi ang katotohanan sa pagkalikha sa mga tao na ito ay may dakilang layunin upang subukan at suriin ang mga sumusunod at sumasamba sa kaisahan ni Allah at mga tumatanggi ang mga hindi sumasamba sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala at sa kabilang buhay ay paparusahan ang mga hindi mananampalataya at gagantimpalaan din sila yaong ang mga mananampalataya at sumasamba sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقَنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Inaakala ba ninyo o kayong mga tao, hindi namin kayong nilikha? Inaakala ba ninyo na nilikha namin kayo ay para sa paglalaro lamang at hindi kayo muling magbabalik sa amin? Walang duda mga kapatid sa pananampalatayang Islam na tayo ay babalik kay Allah subhanahu wa ta'ala upang litisin ang bawat isa sa atin. Kaya si Allah subhanahu wa ta'ala ay pinaliwanag niya ang dahilan sa pagkalikha sa mga tao. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. At hindi ko nilikha ang mga engkanto at ang mga tao maliban na lamang ay sambahin nila ako na nag-iisa. At sinabi ni Imam At-Tirmidhi, rahimahullah, Inna Allah khalaqal khalqa abidan liya'buduhu, fayuthibuhum alal ibada wa yu'aqibuhum ala tarkiha. Katotohanan, si Allah subhanahu wa ta'ala ay nilikha niya ang mga nilalang bilang alipin upang sumamba lamang sa kaisahan ni Allah. At sila ay gagantimpalaan sa pagsamba nila kay Allah subhanahu wa ta'ala at sila rin ay paparusahan kapag iniwan nila ang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala.
Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tayo ay magpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala na ibinilang niya tayo sa mga pamayanan na ginabayan tungo sa tamang pananampalataya at pagsamba sa tunay at nag-iisang Diyos. At tayo ay magpapasalamat din kay Allah na pinagaan at pinadali niya para sa atin ang kanyang mga kautusan upang sa ganon, upang maisakatuparan lamang ang mga tungkulin natin para sa Kanya, ang sambahin siya na walang halong, ang sambahin siya na nag-iisa na walang halong pagtatambal. At para makamit natin ang hinahangad ng bawat isa sa atin ay ang pagmamahal at habag ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa atin. Kaya sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa'akthirud du'a. Mas malapit ang isang alipin sa kanyang Panginoon habang siya ay nakatirapak. Kaya paramihin ninyo ang inyong dua o panalangin. At si Rabi'a bin Ka'ab, nang siya ay kinausap ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, "O Rabi'a, humiling ka sa akin." At sinabi ni Rabi'a, "O sugo ni Allah, wala akong ibang hihilingin mula sa inyo, kundi ang makasama kita sa paraiso." Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya, "O Rabi'a, kung gusto mo akong makasama sa paraiso, fa'ainni ala nafsika bikathatis sujud." Paramihin mo ang iyong pagpapatirapa. Na ang ibig sabihin, O Rabi'a, paramihin mo ang iyong pagdarasal. Sinabi ng ating mga scholar, ang pagdarasal na tinutukoy dito ay ang mga voluntaryong pagdarasal. Sa makatwid, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung ang mga voluntaryong pagdarasal ay kanais-nais na isaalang-alang para isabuhay ng isang Muslim, ay mas karapat-dapat pahalagahan ng isang Muslim ang mga obligadong pagdarasal na inutos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa hadith al-Qudsi na isinalaysay ng ating mahal na propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ni Allah, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Walang magawain na kamahal-mahal para sa akin na mas mapapalapit sa akin ang aking alipin maliban sa mga spiritual tungkuling itinakda ko para sa Kanya. At tuloy-tuloy ang paglapit ng aking alipin sa pamamagitan ng mga voluntaryong gawain hanggang sa siya'y aking mahalin. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang sala o ang pagdarasal, isa sa mga pinakamahalagang gawaing pagsamba para kay Allah subhanahu wa ta'ala, at ito ay kalugod-lugod para sa Kanya. Na kung saan ito ang kauna-unahang gawaing pagsamba na inutos, na inobliga ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at para sa kanyang mga pamayanan. Nang siya ay inutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala na maglakbay papunta sa langit, at dito inobliga ni Allah ang 5 beses na pagdarasal sa bawat araw, at ang katumbas nito ay 50 beses na pagdarasal. Ang pagdarasal, ito ay inobliga ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa lahat ng mga Muslim, babae man ito o lalaki, na umabot sa wastong edad at wastong pag-iisip. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala,
فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Kapag kayo ay naging panatag, isagawa ninyo ang salah. Katotohanan, ang sala o ang pagdarasal, katotohanan ang pagdarasal ay pinapatupad sa mga takdang oras nito sa mga mananampalataya. At sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itinayo ang Islam sa 5 haligi. Ang pagsaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah, at si Muhammad ay alipin at sugo ni Allah, at pagsasagawa ng sala, at pagbibigay ng zakah, at pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, at pagbisita sa banal na lugar sa mga may kakayanan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang sino man ang nag-iwan ng sala at natitiyak siya sa pagkaobligado nito, siya ay hindi maituturing na Muslim. At ito ay pinagkasunduan ng mga pantas sa Islam. Dahil sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna bayna ar-rajuli wa bayna al-kufri wa shirk tarkus salah. Katotohanan, ang pagitan ng isang taong mananampalataya at ang kawalan ng pananampalataya ay ang pag-iwan ng salah. At sinabi din ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ibang hadith, al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Ang pagitan natin at ang mga hindi mananampalataya ay ang salah. Ang sino man ang nag-iwan ng sala, siya ay kabilang sa mga taong hindi mananampalataya. At ang mga sahaba ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala silang makikitang gawaing na makakalabas sa isang alipin mula sa pananampalatayang Islam maliban sa pag-iwan ng sala. Kaya sinabi ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, la hadza fil Islami liman taraka as-salah. Walang puwang sa Islam ang sino man ang nag-iwan ng salah. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang salah o ang pagdarasal, ito ay napakahalagang gawaing o ito ay napakahalagang obligadong gawaing pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala na kinakailangan natin itong pahalagahan. Kinakailangan pahalagahan ng bawat Muslim. Kaya sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man hafadha ala salawatil khams, ruku'ihinna, wa sujudihinna, wa wudu'ihinna, wa mawaqitihinna, wa alima annahunna haqqun min indillahi subhanahu wa ta'ala dakhala al-jannah. Ang sino man ang nagpapahalaga sa mga obligadong sala, sa 5 beses na pagdarasal sa bawat araw at pinapahalagahan niya ang pagyukod, pagpapatirapa, paghuhugas at pinapahalagahan din niya ang mga takdang oras nito at siya ay nakakatiyak na ito ay inutos ni Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay makakapasok sa paraiso. Naway ipabilang tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong nagpapahalaga ng salah. At ipanalangin din natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na ipabilang niya tayo sa mga matutuwid na mananampalataya. Subhanakallahumma wa bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.